Isa na ilalim sa state of calamity ang Puerto Princesa City at Aborlan sa Palawan dahil sa pagbaha. Bukod dyan, may iba pang lugar na nakaranas ng maulang panahon. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Yan na, nakakit na. Konti na lang. Bakas pa rin ang matinding baha na namerwisyo sa bayan ng Aborlan sa Palawan. Sa kapalang putik, pahirapan ang paghatak sa isang sasakyan na ginamitan na ng 2 backhoe. Ito ang van na tinangay ng baha noong linggo ng gabi na may 12 umunong sakay. Ito po ang sitwasyon ngayon dito. Ayon sa ilang residente, tinangkaron nitong tumawid pero hindi kinaya ang lakas ng ragasa. Nauna na nasagip ang 7 sakay nito, kabilang ang isang sanggol. Saan po yung isang batang paslit o sanggol? Ayan po, makikita ninyo na kanyang bit. 5 ang nasawi. Pinakahuling na-recover ang 2 bangkay na nasa loob pa raw ng van na natagpuan kahapon. Grabe. Bukod sa Aborlan, nalubog din sa baha ang iba pang bayan sa lalawigan ng Palawan dahil sa mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Kabi-kabilang rescue operations ang isinagawa ng Philippine Coast Guard. Ang Puerto Princesa City at Aborlan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa lawak ng baha at dami nang naapektuhan. Ayon sa PDRRMO, sa ngayon, maganda na ang panahon sa Palawan kung ikukumpara nitong mga nakaraang araw. Unti-unti na rin bumalik sa kanilang mga tirahan ang halos 2,500 na pamilyang binaha. Sa tala ng Palawan PDRRMO, 4 sa 23 na munisipalidad ang lubhang naapektuhan. May mga areas po talaga na halos hanggang bubong ang Ito na raw ang pinakamatinding pag-ulan na naranasan doon sa nakalipas na 50 taon. Nalampasan niya pa, na-break niya yung record ng pag-ulan ng 1975, more than times 12. Ayon sa Pag-asa, shearline o ang salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin sa silangan o easterlies ang nagpaulan sa Palawan simula noong February 6. So usually talaga sa silangang parte ng bansa natin nakakaapekto ang shearline like Bicol region. Pero since tumatagos kasi ito noong mga nakaraang araw pa, so tumagos hanggang Palawan area. Pero ngayon, may kasama na itong low pressure area na kahapon lang nabuo sa labas ng PAR. Access ng shearline nasa bandang northern Luzon na. So, ang nakikita natin sa ngayon and tomorrow, kung possible, yung trough ng LPA, yung makaapekto. Shearline rin ang dahilan sa pag-ulan sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa Aurora, pinauwi na ang mga estudyante at sinuspindi ang klase sa ilang paaralan sa bayan ng Dilasag dahil sa malakas na buhos ng ulan kanina. Umapaw rin ang ilog sa ilang bahagi ng Kasiguran. Mabilis sa binaha ang ilang kalsada at ilang bahay naman ang pinasok na rin ng tubig. Kinansila na rin ang klase sa ilang pribadong paaralan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.